Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito na po yung ating coaching kuba. Ayan, pinturado na po. Magandang ang pagkakabanat dito ni Ika Wilber. Kaya lang, hindi ko pa ito magalaw kasi medyo malambot pa yan. Pero siguro bukas na bukas din ay maisasampan na natin doon sa talagang paglalagyan niya. Ito po yung kanyang makina. Nakasampan na rin po dito. Ayan na po yung makina. Ito pong makina, ang nag-overhaul po nito ay si Chip, si Paring Junior. So ang plano namin, mapaandar din ito ngayon para naman bukas ay kapag ito isinalang na namin, isinampo ko na rito yung pinaka-body na bagong pintura ni Ka Wilmer ay dire-diretso na. Unti-untiin ko na lang na maayos yung mga preno. Pero halos lahat po nung trabaho dito sa Volkswagen na to, pati dito sa makina, pipinturahan na lang itong mga portion na to kapag ka po ito ay nakasampa na. Napakaganda, napakakinis ng pagkakapintura dito. Ito po ay hindi pa nababapping. Top coat pa lang po yan, yung nakikita nyo. Ayan, sinara na ni Ka Wilmer yung hood. Ito po ay labas at loob ang pininturahan po dito, mga kapatid. Kumbaga sa hilamos, ito talaga matindi ang pagkakahilamos kasi itong mga Volkswagen ay nahihiwalay talaga yung kaha doon sa kanyang pinaka-chassis. So pati yung kaloob-looban po nito, ayan, pinturado po ito, mga kapatid. Ayan. Tignan nyo po. Tapos na body repair din to ng maayos. Kaya po, hindi ako mamumroblema dito pagdating ng panahon na ginagamit ko na ito. Si Engineer Roland ang gagamit po nito. Naka-ready na po tayo dito. Ayan, pati sa likod. Medyo madilim lang dito sa lugar na to. Maganda ang pagkakabanat dito. Talagang hindi ito minadali. Kasi nga po, ayaw rin naman natin na madaliin to para talagang tatagal ang pintura. At tingnan nyo mga kapatid kapag sinara yung pinto. Tingnan nyo po yung mga dispasyo na yan. Di ba? Tingnan nyo po. Maayos na maayos. Pati sa alignment ng mga pinto, maayos na maayos po ito. Ayan, tignan nyo rin dito sa kabilang gilid. Nasaan yung trunk door nito? Pinturado na rin ba to? Nasa loob. Ito, oo, nakabalot Ayos. Oo. So, ito pagka ito ay nirabing mo, mas maganda pa kalalabasan ito, ano? Wala talaga yung ano. So, yan. Mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng konting history nitong Volkswagen. Ito po ay proyekto ni Adolf Hitler na ang kagustuhan niya po na ang sasakyan ay makarating sa masa, sa kanilang mga citizen po doon. So, ang sabi po niya ay makagawa ng people's car na kayang mag-transport ng 2 adult at 3 bata. In June 1934, Ferdinand Porsche was tasked with designing a small car to meet the Reich's needs. The automobile designer had once worked for Daimler-Benz before starting his own consulting business in 1931. Porsche worked closely with the Reich Association of the German Automobile Industry, the RDA, to produce his Volksauto, the first prototypes of which were produced in 1936. Porsche came up with several designs between 1934 and 1938, while in 1937, Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens, MBH, was founded in Berlin. Pero dahil nga po sa ang mga rural drivers po nung time na yon sa kanila ay hirap pong maka-access sa coolant or sabihin na natin sa tubig, ay ito pong design ng makina ng Volkswagen Beetle ay yun nga pong air-cooled na makina. Hindi mo kailangan ng coolant. Kaya ito pong mga Volkswagen Beetle ay wala po itong radiator. Kaya dito naman sa Pilipinas, nung ito ay sumikat, okay lang naman din. Pero sa panahon ngayon, grabe, sa sobrang init ng panahon ngayon at sa sobrang tindi ng traffic, hindi lang to dapat basta air-cooled ang makina mo. Kaya ako po, dadagdagan ko pa po ito ng mga auxiliary fans para po itong ating makina ay hindi talaga mag-overheat. Dahil ito po ilalagyan ko na rin ng electric aircon at lalagyan ko na rin ito ng electric power steering. Dadagdagan ko rin po ito ng mga auxiliary fans pagdating doon sa engine bay para hindi po talaga mag-init ang makina nito kahit na ikaw ay nasa traffic. Kasi kung ikaw ay nasa traffic, mababa din ang RPM mo, bagal din ang ikot nung kanyang pinakadinamo yung nagpapalamig doon sa makina. So ang mangyayari dito para makatulong
ay maglalagay ako ng additional na auxiliary fan na iyon po ay pagaganahin na ng baterya, ng kuryente ng baterya para po makatulong doon sa init na pwedeng mangyari at matanggap ng makina sa panahon ng matinding traffic. Ngayon ipapakita ko lang sa inyo mga kapatid, talagang makinis na makinis ang pagkakagawa nito. Pati dito sa loob, yan po ay masilyado. Lahat ng portion po na dito ay binody repair. Siyempre, pag binody repair, may makikita kang marka dyan na iyan ay nilatero, inacetylene, winelding. Dito wala po kayong makikita. Meron pa ako doon sa labas, yung military jeep ko na isusunod ko po yun na i-restore. Pagkatapos naman ng Volkswagen na kotseng Kuba na puti na nandun, ipapakita ko rin po sa inyo. Ito yung Willys jeep na gusto ko ipakita sa inyo. Ayan. Ito po hindi ordinaryong jeep. Mahaba po ito. Ayan, extended po siya. Oh. Ayan. Kaya ito po ay magagamit ko kapag natapos na namin bilang isang kargahan ng mga binibili naming mga materyales, pati makina, diyan namin ikakarga. Kaya ang susunod na project ko po ay matapos itong Willys Jeep na ito para po mapakinabangan ni Autorans na pangkargahan po namin ng aming mga bibiling mga makina at mga i-deliver po naming mga gamit ng mga sasakyan. Ito medyo mahaba-habang panahon pa yung gagawin nito kayo dito. Pero ito kasi talagang pinakalas ko para makita yung mga bulok dito kasi ayoko naman na buuin to or tapusin ng trabaho nang hindi na-check yung mga kalawang dito. So pinatanggal ko nga ito para po makita talaga yung kalawang dito at kung kinakailangan tanggalin din to, palitan to, papalitan. Pero manipis lang naman yung kalawang. Nung na-grind na namin, nalihan na namin to, ay natanggal na yung mga kalawang. So ito, tuturkuhin na lang yan, lalasunin na lang yan. Saka ngayon titirahin yan ng anti-rust na pintura, na primer. Hanggang doon sa kaloob-looban. So yan yung bilin ko, hanggang doon sa kaloob-looban ay tirahin niya ng anti-rust. So ito po ang mangyayari dyan. So talagang kinalas namin to lahat para talagang maging maganda ang kalalabasan ng trabaho. Kahit noon pa na body repair na to inulit na lang po namin ngayon. Ayun, hanggang doon. Mga kapatid, ito yung bumper ng ating kotseng Kuba, ng Beetle. Oh. Hindi ko na pinabuhay yung nikilado kasi sira na rin naman. Kinalawang na. So ito po ay body color ang ipapapintura natin. Kung ano yung kulay ng Volkswagen na yun na rin po ang ipabubuga natin dito po sa kanyang bumper, harap at likod. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Salome Welan kasi po binigyan niya ng regalo yung ating kotseng Kuba. Ito po, nagbigay po siya ng isang set ng speaker na wide range speaker na Roadstar. Kaya naman niya ibinigay kasi nga po ito'y matagal na raw po nilang nabili noon pa nung sila ay nasa abroad, nasa Saudi. Kaso hindi naman po nila nagamit. Kaya ibinigay po bilang regalo po kaya kotseng Kuba natin. Ito po. Salamat Ma'am Salome. Roadstar DRS 99 Mark IV. Ang nakalagay dito, ito po ay 1,500 watts na 4 ohms. Kaliit-liit pero 1,500 watts. Pero syempre, maganda kung ilalagay ko to sa Volkswagen Beetle dahil ito po ay yung mga lumang modelo pa ng speaker system ng Roadstar. Kaya po salamat Ma'am Salome. Ngayon mga kapatid, naranasan nyo na ba na bumibigat ang inyong manibela at umiilaw yung battery indicator doon sa inyong dash? O kaya naman, yung aircon nyo ay nawawalan din ng lamig. Ito po, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang problema. Ito ang problema nitong crosswind na to at pwedeng maging problema din naman ito ng halos lahat ng sasakyan dahil ang lahat naman ng sasakyan ay mayroong main pulley. Yung main pulley po, ito yung nagdadala ng halos lahat ng mga umiikot doon sa makina. Yung aircon, yung alternator, yung power steering, at maging yung mismong water pump ng inyong makina. Ito yung nakakabit doon sa sigunyal. Kaya lang, pag nasira na po ito, may goma kasi sa loob niyan Ayan, may bakal ito, sa pagitan ng dalawa na yan ay may goma. Itong goma na to, bumibitaw na to, kaya pag ito umislide, umiikot yung gitna, pero itong kinakapitan ng mga belts ay hindi siya umiikot. Kaya may pagkakataon, mabigat ang inyong power steering. Dahil nga hindi napapaikot ng tama nitong main pulley dahil slide na to. Minsan naman ay iilaw yung inyong battery indicator doon sa inyong dash.
Kasi nga po, hindi rin naman umiikot yung alternator, mabagal yung ikot niya. At minsan naman mga kapatid, mahina ang inyong preno. Lalo na doon sa mga gumagamit ng vacuum na nakahiwalay at nandoon sa alternator. So hihina rin yung higop ng hangin doon sa inyong hydrovac. So kapag ganun nangyari, i-check nyo kagad ang inyong main pulley. Makikita nyo yan kapag umaandar ang makina, gumegewang-gewang na ganun yan. Ayan. Pati naman yung mga belts, makikita nyo gumegewang-gewang. At yun po, palitin na ang inyong main pulley. Ito na yung makina ng 4M40. Itong Pajero Fieldmaster na to, general overhaul. Binubuo na namin. Siguro hanggang bukas din ay maisasampa na namin to. Yung ating machine shop, si Transman, doon po nanggaling yan. At ito na po yung inyong bagong cylinder head. Ayan. Kasi po mga kapatid, itong mga 4M40 na original na yan, kapag po nabengkong na ang cylinder head niyan, hindi na po talaga yan nare-replace. Gawa nga po nung merong material na nandun sa cylinder head na hindi po kaya ng talim ng torno. Pero ito po, bagong-bago na po itong cylinder head nito. Ayan, isasalpak po natin dito sa makina na yan. Hindi na po natin gagamitin yung lumang cylinder head dahil iyon po ay disposable. Hindi na po talaga pakikinabangan yon kapag ka na-overheat. Kaya po kung meron kayong mga Pajero 4M40 or kahit na anong mga sasakyan ng Mitsubishi na 4M40 ang makina at original pa yung makina, hindi pa napalitan ng cylinder head, wag na wag nyo pong i-overheat yan dahil magsisimula po yan ng kalbaryo nyo sa inyong makina. Kapag nangyari yon, wag nyo nang ipa-replace, palitan na po ng cylinder head. Pag bumili naman kayo ng cylinder head, kompleto na po yun eh. May camshaft na, may barbula na, isasalpak na lang yun. Kaya mas makakatipid pa kayo. Kesa po ipa-overhaul nyo yan, patap overhaul nyo, kung ano-ano mga papalitan, ipapa-replace, mas malaki ang magagastos nyo. Magpalit na lamang po kayo ng cylinder head na bago. Bumili pa yun ng valve body na worth 28,000 tapos di mo nakita sa loob. Hindi, ang nangyari sa RAV4 mo sir, nasira ang transmission, Sunugan ng clutch. Oh. nasunugan ng clutch. Tapos, ang sinabi nung gagawa, palitan ng surplus. Hindi. I-rebuild talaga nila. I-rebuild daw. Lahat ng loob. So, nirebuild na nila. Tapos bumili kami ng valve body, ng mga parts lahat noon. Oo. Tapos, 3 months yun ginawa. 3 months. 3 O, yung months. kwento mo nga, 3 linggo. Tatlong buwan yun ginawa. Tatlong buwan, Then, nung kinuha namin, after 1 linggo, parang kalabog. Then, binalik namin kasi under warranty. Tapos, nakuha uli namin, after some buwan lang, sira Sira na uli. naman. Kaya, dito ko na dinala. Tapos yung pala, Oo. pinalitan lang ng surplus nila ngayon. Oo. Na-discover natin, pinalitan lang ng surplus kasi walang bagong pyesa ro sa loob. Yun yung tinatawag nila na lipat lamang loob. Oh, yun ang nangyari. Dito sir, talagang pag binuksan namin dyan, bantayan mo eh. Ayun Makikita nga. mo talaga na pinapalitan natin ng bago. Yun nga, yung nabanawi surplus tayo. Sir, ano pangalan mo sir? Sir Jetro. Jetro, taga saan sir? Taga Morong Rizal. Pansa ko ni malapit- Sir Rans malapit ka lang pala eh. Nanonood lang ako dito eh. Alam mo, ang problema ng lipat lamang loob, kasi kami sir, halimbawa, nandiyan yung brand new na transmission. Oo. Sinusukat namin lahat, yung luma. Mm. At kapag mapapalit kami ng bago, siyempre, babasihan namin yung luma. Mas mataas lang kami ng konti doon. Oo. Pinalit nila yung lumang loob. Luma na lahat yun eh. Kaso pinalit niya, lahat luma. Luma, kaya wala din. Pati so, useless loob, din. luma din. So, Oo. Kaya hindi talaga mag-work na maayos. Bihirang-bihira ito. Bihirang-bihira ako makakuha ng bungo. Itong carrier, differential carrier ng Isuzu na pwede sa crosswind, pero LSD, Limited Slip Differential, 941, 4.6 ratio. Ito po yung pwedeng ikabit sa mga malalaking gulong, yung mga 31 na gulong, 33 na gulong. Para po ito sa crosswind, isasalpak lang. Bihirang-bihira po ito. Ito yung standard open differential. Yan po yung open dip. Ito naman yung LSD. Kaya kung makikita nyo, mas malaki talaga yung housing dito. Kasi may mga clutch lining po sa loob niyan para nga magsabay ng ikot yung dalawang gulong. Yung clutch lining, yun ang magpapasabay ng ikot ng dalawang gulong. So, bihirang-bihira yan. Yan, 941 LSD. Ito, 941 din ito. Kaya lang ito ay yung standard na open differential. Ngayon,
Di ko pa alam kung kanino mapupunta yan. Dahil pag may mga LS din ganyan, kinukuha ko kagad doon sa aking supplier. Pero mga kapatid, merong mga lumang design ng Strada. Strada ba ito masasabi? L200, yan, L200. Yan po ay gearbox. Pero mga kapatid, kinonvert namin ng rack and pinion. Ito, pakita ko sa inyo. Hirap na nga yung gumagawa nito eh. Malaki na babayaran ko dito. So ito po ay dating gearbox, pero ito na, kinonvert na po namin ng rack and pinion po ito. Ito na, Engineer Tolits. Oh, mga ilang araw ka pa dyan. Tapos na. Aba, ito, binadilip din namin to eh. Yan oh, 4-inch body lip po. Ito yung lip locks namin oh. Itong lumang L200 na to. Ngayon, sige nga, paikutin mo nga. Kasabanat yung mga ano eh. Yung mga brake hose. O sige, palitan natin mga brake hose yan. O yan mga kapatid, naka-rack and pinion na po yan na power steering. Luma na po ito. Ngayon, ni-rack and pinion namin. So ito, wala na tong wego. Wala nang clearance. Kapag minamaneho mo na itong lumang sasakyan na to, 0-0 na po talaga. Yung hawak mo sa manibela. Ganun po kaganda kapag ka naka-rack and pinion. Ito na yung Mirage nung kapatid kong napakagwapo. Siya yung nagkakamera sa akin ngayon. Ang sabi niya, busted lang daw yung ilaw sa stoplight, hindi na raw mag-i-start. Yun po ang sabi niya. Siguro totoo yun, kasi siya ang may-ari nito. Ngayon, eto, nangungulit sa akin. Ano ba, pina-change oil ba to? Anong nilagay mo langis dito? Yung Eni. Yung Repsol. Ayun, ilan litro? 3 litro para sa 3 cylinder. Ibig sabihin, 1 cylinder, 1 litro? Ba, okay pala, matipid pala ito, no? So, ayan. Oh, tapos na to. Pwede nang i-release. Okay, mga kapatid, malapit na po ang eleksyon. Ito nasa likod ko, nakatingin sa akin. Oh. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po, paki-likes, paki-share, at paki-subscribe po ang aking channel. Ako po nagpapasalamat sa inyo dahil umabot na po ng 208,000 subscribers plus po si Otto Ranz. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat.